Isang masagana at mabiyayang umaga po sa bawat isa sa atin. Sa araw na ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay dumulog sa paanan ng Diyos upang tayo manalangin at mag-aralan po tayo ng kanyang banal na salita. Salamat po sa bawat isa na nakatunghay sa umaga ito. Narito po tayo ngayon sa pagpangangaral ng kanyang salita sa programa ng Daily Manna. Bago po tayo magpasimula sa ating aralin, tayo po muna ay manalangin at tayo dumulog sa paanan ng ating Ama upang patuloy na ang kanyang pagsama sa atin ay ating maranasan at patuloy na tayo ay kanyang gabayan. Let us pray po. Purihin ka, O Diyos, ang mga kapangyarihan. Hallelujah. Oh, hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa oras na ito na patuloy na binigyan mo kami ng pagkakataon minsan pa na magkatipon sa pamamagitan ng live stream, O Diyos, upang ikaw ay aming mapag-usapan. Inaanyayahan ka po namin sa kalagitnaan ng aming ng pangangaral na ito, ang kapangyarihan mo, ang siyang malayang kumilos, at ang salita mo, Panginoon, ang siyang nangungusap sa bawat isa sa amin. Patuloy, O Diyos, na ikaw ang aming dakilang tagapagturo sa umaga nito. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong malamig na pakpak at ang kapangyarihan mo ang siyang patuloy na mahayag. Hindi ang aking kahinaan, ang aking kakulangan, hindi ang aking karunong, kundi sapagat ito ay walang kabuluhan sa iyong harapan. Patuloy po akong humihingi ng karunungan at gabay mo, O Diyos. Gamit mo, O Diyos, ang aking mga labi. Pahiran mo ng banal na ng iyong the anointing of the Holy Spirit, O Diyos, upang patuloy na and every words that come out in my lips are blessings. Salamat po ng marami, O Diyos. Pagpalain mo po ang araw na ito at sa pangangaral ko na salita sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Kamusta po ang ating buhay sa nakaraang pagdiriwang ng Kapaskuhan? Naway lahat po ay naging naranasan ang gift na kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon Jesus. So, alam na po siguro natin kung ano po yung tema natin sa buong buwan ng September. Hallelujah. Kaya po, ang title po nito, na hindi ko na rin, ito na rin po yung gagamitin kong title, Reflecting the Miracles of God's Gift, na hango sa aklat ng Psalms 65:11. Ang sinasabi po niya sa Wikang Banyaga sa Easy to Read version, you start the new year with a good harvest and you end the year with many crops. Sa ating wika, ang sinasabi naman nito ay ang nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa at saan man mapunta, ika'y masaganang masagana. So, pinagpala po ba ang lahat? Yes, pinagpala ang lahat. Diba? God blesses us abundantly, just like how the year is crowned with abundant harvest. His blessings overflow, just like the trucks of a cart filled with produce. Ito po yung ang pagpapala ng Diyos is parang alam mo yung kapag grocery ka. Yung po bang, yung cart na umaapaw at higit pa dyan. Amin po ba? Ang lahat ay pinagpala ng Diyos. Ang lahat ng pagpapala ay nilaan para sa lahat. Sabi nga sa Matthew 5:45, sapagkat pinapasikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masama, at nagpapaulan din siya sa mga matuwid at sa di matuwid. So, ibig sabihin, ang Diyos ay wala siyang ginigilingan. Lahat ay pinagpapala niya sa matuwid at hindi matuwid. Diba? In spite of everything na nangyayari sa ating buhay, nagkakaroon man tayo ng mga ibang mga pagsablay, ang pagpapala ng Diyos ay ating pa rin nararanasan.
Amen po ba? Pero hindi po tayo doon nananatili. Sumablay man tayo, pero ang Diyos ay gumagawa pa rin ng paraan para tayo ay makabalik o i-direct tayo doon sa tamang landasin na ating tatahakin na pinlano niya para sa atin. Amen po ba? So, saan lang po tayo nagkakaiba? Sa paraan ng pagsunod, mararanasan natin ang mga nag-uumapaw na biyaya ng Diyos. Doon po tayo nagkakaroon ng Kaya po siguro minsan ito compare po natin, di po ba, na minsan po, bakit siya, naglilingkod naman po ako, bakit ganito, di ba? Pero siyasatin po natin yung ating status, yung ating katatayuan sa harapan ng Diyos. Po ba? Sa pagsunod, kaakibat ang pag-angkla sa kalooban ng Diyos, alinsunod sa kaparaanan niya. Diba? May pagsunod pero lumihis. Diba? May pagtakas. Dumanas ng pagsubok sapagkat sa mata ng Diyos siya ay matuwid. Hindi po exempted kung matuwid ka man or hindi. Hindi po exempted yun para hindi tayo dumanas ng mga trials ito. Bagamat dumaranas tayo ng mga gano'n, kaakibat po yan upang patuloy pa rin natin maranasan ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. And doon po natin makikita yung overflow of blessings after natin malampasan yung mga pinagdaraanan po natin. At yung makikita natin yung amazing grace ng Lord sa buhay natin. Amen po ba? So, may dalawang karakter po tayong pag-uusapan. And then, makikita po natin dito na makita rin natin ang sarili natin sa kanila. Amen po ba? Si Jonas, kilala niyo po si Jonas sa aklat ng Jonas chapter 1. Sinasabi po, babasahin ko na, ipaparaphrase ko na po lang po siya. Pero babasahin ko siya ng buo and then, pag-aaralan po natin kung ano po ang naging buhay ni Jonas sa umagang ito. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Nineveh, sa isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga nagkaroon na umabot na sa ating kaalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod siya, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. At nagtungo siya sa Joppa. At doon, nakatagpo ng barkong patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng malakas na bagyo dahil dito, labis na natakot ang matripulante. Kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Samantalang si Jonas, na siyang dahilan ng lahat ng ito, ay na mahimping ang pagkakatulong doon sa ibabang palapag ng barko. Amen po ba? Kung minsan po kasi meron din tayo ganitong attitude or ganitong asal, di ba? Minsan may inuutos sa atin si Lord, pero instead na gawin po natin ay tumatakas po tayo. What I mean by tumatakas? May mga dahilan po kasi tayo. Di po ba? May mga excuses tayo na which is hindi naman sa hiningi ng pagkakataon, may mga valid, pero meron din hindi na alam po natin sa sarili natin kung ano po ang tamang rason or yung dahilan. Iba po kasi yung dahilan sa nagdadahilan. So, ganun po yun. And then, yun nga po, na minsan, ibang para bang yung po bang mabait naman si Lord, maunawa naman ni Lord yung ganun naman natin, di ba? Which is, totoo naman, ang Diyos ay makapagin. So, nga po, sa pagkakataong ito, si Jonas na matigas ang ulo, ang kanyang kaparaanan ay tumakas. Pero alam
nabasa ko po itong talatang ito, nakita ko na si Jonas ay isang instrumento rin ni Lord para sa ganung trahedya na nararanasan ng lahat sa loob ng barko. Biruin po, natuto silang manalangin at tumawan sa Diyos na kanilang inikilala. Amin po ba? May mga kaparaanan talaga ang Diyos na kung sa akala natin sablay tayo, pero makikita po natin na meron din pala itong magandang idinulot. Amin po ba? So, sabi po dito, ang mga trahedya na ating nararanasan sa ating kapanahunan ay nagbubukas sa atin ng mas malalim na ugnayan sa Diyos. Natututo po tayong manalangin at natututo po tayong lumulog sa paanan ng Diyos sa gitna po ng ating kinahaharap. Amin po ba? So, bagamat alam ni Jonas na siya ang dahilan, sa verse 10, sabi dito, bagamat si Jonas ang dahilan ng kaguluhan, siya ay pagpapala ng Diyos upang ang tripulante ito ay dumalangin sa kinikilala nilang Diyos. Diba? And nung sila nagkakagulo, nakaka-amaze nga po dito kasi nung nagkakagulo sila at sinabi niya na tinakasan niya siya, nagalit ang mga tao kay Jonas at sinabi sa kanya na malaking kasalanan ang ginawa mo. So, ibig sabihin, ang kapitan ng barko, gumawa siya ng paparaanan upang idaon sa mas mababang parte yung barko para ihagis si Jonas. Pero alam niyo po kung dito ko nakita na hindi kaparaanan ng tao, kundi kaparaanan ng Diyos. Bakit po? Kasi di po ba, habang inaayos ang barko, lalong tumindi ang hagupit ng bagyo. Kaya wala po silang ibang magawa, kundi ihagis si Jonas. At isa pa na nakita ko dito na amisa ko, diba? Sabi ng mga tripulante, magpalabunutan kung sino ang mabubunot, siya ang dahilan. Pero alam niyo po ba, nalalo na sa pagbunot, bakit si Jonas ang unang nabunot? So, alam niyo po ba yun na laging, alam niyo po yun na si Jonas ang unang nabunot, na siya rin ang dahilan. Di po ba? Talagang lahat is according to the plan of God. At ang one thing more na nakita ko dito, ano po sa bawat unang desisyon natin, yun po ay yun po yung pinakamainam. Sa lahat ng unang gagawin natin, yun po ang kalooban ng Diyos sa atin. Amin po ba? Nakaka-amaze po kasi, di ba? Yung binubulay-bulay po ito, sabi ko, Lord, sa dami ng bubunutin. Pero si Jonas, na siyang dahilan na hindi naman alam ng mga tripulante. Hallelujah, purihin ang Diyos. Talagang makikita natin dito yung overflowing of God's blessings para iba. Tatlong bagay po yung nakita ko dito na yung pong ang mga kasama na sa barko, mga tripulante na nanalangin. Di po ba? Tapos yung hindi ka paraanan ng tao, hindi ka paraanan ng Diyos. Amin po ba? And then yun nga po sa pagpalabunutan. At si Jonas pa talaga ang unang nabunot na siyang sagi at dahilan ng trahedya na kanilang pinuntahan. Hindi po lahat ng trahedya sakunan, kundi ito ay pagpapala din. Amin po ba? Hallelujah. Tapos sabi dito, sa verse 12, at alam niya na siya yun, sabi gano'n, ano ang gagawin? Sabi ng ano po ang gagawin upang pumayapa? Ihagis niyo ako upang pumayapa po ang dagat. Inihagis na. Diba? Sa verse 12, ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Diba? Sa journey ng ating buhay, talaga pong may kaakibat ng sakripisyo. Si Jonas nagsakripisyo. Although kasalanan din naman niya yun. Diba? Ginamit si Jonas na instrumento para makita po natin ang ating sarili kung
may katangian din po ba tayong kagaya ni Jonas? Amin po ba? Amin po ba? Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganitong malakas na bagyo. Ano po ang nais pabatid sa atin ng talata nito? Naway gaya ni Jonas, batid natin siya'y nagkasala at umaamin sa maling desisyon. Amen. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa kanila. Biruin mo, inihagis si Jonas, tapos may sumalo sa kanyang malaking isda. Diba? Ang lahat ng yan is plano ng Diyos. Bakit kaya siya, kung bakit naroon siya sa ilalim ng belly ng malaking big fish, may plano pa rin ang Diyos. Amen po ba? At nung time na nasa loob siya ng belly ng big fish na yun, natutong manalangin si Jonas. Amin po ba? Na talagang sabi niya bago siya malagutan ng hininga, bago pa malagutan ng kanyang hininga, tumawag na siya sa Diyos. At tinubol siya. Di po ba? 3 araw at 3 gabi po siya sa loob ng tiyan ng big fish. Pero alam niyo yun, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. God is a sovereign God. So, walang ibang hahadlang sa Kanya at ang Kanyang utos ay sovereign. Siya ang Diyos ng kalahatan at Diyos na kataas-taasan. Ano man ang gusto niyang gawin, nais niyang gawin. Diyos siyang malayang gumawa. Amin po ba? At dyan po natin makikita na ang Diyos ay tapat at nakatarungan, nakikita sa lahat. Diyos na kapangyarihan. Amin po ba? So, this shows that God is in control of everything, even when we make mistake. He can use any situation for His purpose. Our God is a God of chances. God is sovereign. Amen po ba? Hallelujah. Dito naman tayo sa ibang karakter. Kung kilala niyo po si Deborah sa Aklat ng Pugong, 4:4, makikita po natin ang propetang ito kung paano siya ni-raise ni Lord. Ang sabi ng Aklat ng Pugong 4 verse 4, noon, ang babaeng propeta na si Deborah, asawa ni Lapidot, ay nagsisilbing hukom ng Israel. Diba? Sa English version, in Deborah prophet, the wife of Lapidot, she judged the Israel at that time. In this verse, we learn about a woman named Deborah. She was a prophetess and a judge, leading Israel at the time when few women held such roles. This shows that God can use anyone regardless of gender to fulfill His plan. Deborah wasn't holding a sword, she wasn't wearing armor, and she wasn't from royal family. Siya po ay hindi galing sa angkan ng mga mataas na angkan. Wala siyang ibang gamit or sandata. Wala din siyang ibang alam gawin kundi manahimik at pakinggan ang voice ni God. Sa verse 5, and she dwelt under the palm tree, Deborah, between Rama and Bethel in Mount Ephraim. And the children of Israel came up to her for judge. It illustrates that God can use anyone, irrespective of gender, to guide His people. She was a woman sitting under a palm tree
listening, praying, discerning the voice of God, and ang kanyang secret place is under the palm tree. Habang ang Israel ay takot, oppressed, at pagod sa kalaban, she was the one who stayed in God's presence, waiting for His words, believing that victory was still possible. Kasi nung panahon pong ito, ang Israel, ang bansang Israel ay talaga pong sinakop at inapi ng isang hari. Kaya kumbaga ang Israel is nangangailangan talaga ng tulong at ibang kailangan po na may tutulong sa kanila. Yung sa tingin ba natin ay wala nang natatanong ng pag-asa. Malapit ka nang bumitaw kasi naubusan ka na ng lakas. Drain ka na. Kakaiba ang babaeng si Deborah. Mas pinili niyang mamalagi sa presence niya. Habang hindi niya naririnig ang dilig ng Diyos, hindi siya gumagawa ng sariling pagpapasya, believing that victory was still possible. Ang sabi nga sa Proverbs 3:5 and 6, kaya huwag kang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Ito po ang sandatang ginagawa ni Deborah. Hindi siya nanangan sa sarili niyang pagpapasya. At sa verse 6, sa lahat ng iyong gagawin siyang ngay iyong aalalahanin kung ika'y papatnubayan sa iyong tata. God wants us to include Him in every part of our life. When we do, He will guide you on the right path. Kapag tayo ay nakaangkla sa kalooban ng Diyos, wala kang pwedeng gawin kundi manahimik at sumunod sa nais, sabihin at paggawa sa atin ng Diyos. At pag tayo sumunod doon, hindi po tayo ano po ba? Like Deborah, and when God said raise, hindi siya nagdalawang isip. She didn't hesitate. Ano po ba? Sa pagkakataon ito, she called Barak. She spoke God's promise with boldness and she led a nation na halos sumuko na. Kapatid, may ganito ka bang nararanasan sa panahon ito? Na malapit ka ng sumuko. Hallelujah. Isipin mo ang isang babae. Isang babae ang ginamit ni Lord para buhatin ang buong Israel. Para ipaalala na kahit gaano katagal ang oppression, God is still God who saves. Hallelujah. Deborah didn't lead from pride. She led from obedience. Hindi dahil siya ang pinakamalakas, kundi siya ang pinakahandang. Amin po ba? Hindi po natin pwedeng dalhin ang lakas natin. Matatalo po tayo nito. Ang pinakamainam po ay makinig sa boses ng Panginoon at siya ang dadalhin sa atin sa journey na ating tatahanin. God used someone the word least expected, someone society would overlook. Someone wasn't in the battlefield but in the secret place with Him. Hallelujah. Ang sabi nga ng 1 Corinthians chapter 1 verse 27, pinili niya ang naturingang mahina upang hiyain ang malakas. Pinili niya ang pangkaraniwang tao, mga hamak at mahihina. Hindi pumili ang Diyos ng mga tituladong tao. Pinili niya ang pipila at mga pangkaraniwan. Amen. This shows His power and love for all. God often chooses those who are not powerful or important in the word's eye to do His work. Upang ipakita na hindi sa lakas at paraan natin, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen.
na tumawag at pumili sa atin. Maybe you don't feel strong today, you don't feel qualified, maybe tahimik ka lang, doing your best, praying in silence, trying to survive your own battle. Pero tandaan mo, kapatid, nakikita ng Diyos ang bawat paglula at pagpatak ng buhay. Wala tayong may tatago sa paningin ng Diyos. Kita ng Diyos lahat ng sakripisyon mo na hindi nakikita ng iba. Kita ng Diyos lahat yan. Kaya, kapatid, magpatuloy ka lang at pumangit sa biyaya at salita at parang Diyos. Amin po ba? This is the faithfulness na hindi napapansin ng iba. Kung hindi ka ba napapansin ng iba, nakikita ka ng Diyos. This is the tears you pray through. This is the courage you don't even realize you have. Nakikita ng Diyos ang mga bagay na katangian mo na hindi mo pa nakikita sa isa. And in the moment, God can raise you up the way He raised Deborah. Hallelujah. Not to show off their strength, but to reveal His power to your life. Maging katulad po tayo ng Deborah na laging nakikinig sa boses ng Diyos. Kapatid, saan ang secret place mo? Kung si Deborah sa ilalim ng pantry, kapatid, sa ilalim ng puno ng pantry, doon niya naranasan ang presensya ng Diyos. Doon niya tinatanggap ang lahat ng pangitain at inuutos sa kanya. Where is your secret place during your prayer? Sabi nga doon sa aklat ng Judges chapter 4 verse 4. Now Deborah, a prophetess, the wife of Lapidot, was leading Israel. God can use your voice, your obedience, your faith, and sometimes the bravest warrior are the one who learn to listen first. Mas maigi po na meron po tayong napapakinggan instruction mula sa Diyos bago po tayo pumilos upang patuloy po na ang blessings at overflow of miracles and blessings nito ng Lord ay patuloy natin naranasan. Amen po ba? Hallelujah. Now, meron po tayong napulot o natutunan sa ating pag-aaral sa umaga nito. Pagpalain po tayo ng Diyos sa kanyang salita. Let us pray. Hallelujah. Father in heaven, marami pong salamat po Diyos sa mga salita mo na patuloy po o Diyos na aming naranasan. Turuan mo kami manahimik sa presensya. Turuan mo po kami o Diyos na laging sumunod sa nais. Tulungan mo po kami o Diyos iaahon sa sitwasyon na aming pinalalagyan ng Diyos. Turuan mo kami, Panginoon, na laging sa'yo ay lumapit, manalangin, dumulog sa'yo. Kung paano, O Diyos, naranasan ni Jonas ang iyong kalingan. Nagkamaliman si Jonas, Lord God, sa paningin ng tao. Pero you made your purpose sa buhay niya. Ganun din po si Deborah, Lord God. Hindi siya kilala, hindi siya galing sa patakas na royal family. Pero, Lord, salamat po. Ginamit niyo po siyang instrumento. Naway kami din po, Lord God. Gamitin mo ang aming mga buhay upang maging pagpapala at maging instrumento mo, Lord God. Upang ang bawat isa, Lord God. Kung paano mo niraise si Deborah, niraise si Jonah, i-raise mo din po kami, O Diyos, sa tunay namin na
Marami pong salamat sa mga pag-aaral na ito, Lord God. Pagpalain mo ang mga pag-aaral na ito, ang salita mo, ang kapangyarihan ng iyong salita, at sa patuloy na kumilos at lumawa sa amin. Kaya pong salamat sa manang ito, Lord God. Bless us today in the name of Jesus. We pray. Amen and amen and amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa ating mga kapatid na nakapanood ng tunay sa programang Daily Manna. Ako nga po pala ang lingkod na naghasik ng banal na salita ng Diyos na nangaral sa umaga nito, Sister Gina Nadores po. God bless us all. Shalom everybody.